Maraming mga non-government organizations ang sumusulong ng mga karapatan ng kababaihan para makatulong sa kanilang pag-ahon mula sa krisis na kanilang nararanasan. Ang tanong namin ay napakasimple. Bakit hindi tinututukan ng gobyerno ang mga programang ito? Ang tambak ng lata, plastic at mga bakal na tira-tira, katumbas na ng presyo ng pagkababae nila. Sige, ito na naghahanap ko ng mga tao rito. Puro kalaka lang talaga. Ibenta na namin siya para maging pera. Siguro yung mga kutsara, abuti siguro mga 15 kilos. Ang basurang nasalo ni Osang, kailangan pa niyang kamadahin kinabukasan. Ang halagang mapagbebentahan ng basura ang siyang ipanghahain ni Osang sa pamilya. Kasi naisip ko nga rin, naisip ko nga rin, baka may pag lumaki, habang lumalaki anak ko na ganyan trabaho ko, baka may akasyawan siya ng mga kaibigan niya. Puto ka lang sa buho. Pagka lumaki na siya, ako lang sasabihin sa kanya lahat na, nak, kaya ako lang ginagawa to para sa'yo. Tinitingnan namin ito bilang isang forma ng karahasan. Ang kanilang katawan ay pangunahing tinitingnan na commodities o kasangkapan. Kapag naging mahirap ang isang pamilya, kung minsan pamilya mismo ang nagtutulak sa kanila na ibenta sila sa ibang tao kapalit ng pera o kaya pagkain. Ang kanser ng lipunan na sakit ng ilang daang henerasyon, kailan nga ba matutuldukan? Isang uri lamang ng prostitusyon ang palit-kalakal. Mula sa mga patay-sinding mga club sa ating lungsod, hanggang sa sex tourism sa iba't ibang mga destinasyon, hanggang sa child pornography sa internet. Lahat ng mga ito, palago ng palago sa ating bansa. Hanggat hindi natutugunan ng ating gobyerno ang mga pangangailangan ng mga kababaihan, hindi malayo mangyari na mas malala pang paraan ng pangangalakal ng katawan ang ating masasaksihan sa darating na mga taon. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating sering tumatalakay sa iba't ibang mga isyu ng ating bayan at sa mga pangako ng ating Pangulo. Ito pong Under Special Investigation. Ako po si Paolo Bediones. Isang ligtas na gabi po sa inyong lahat.